Kanina, ang devotion ni Teacher Emma ay yung mag-obey, highlight niya dun obey. Nag-obey po ba talaga tayo o natatakot sa virus? Na hindi makalabas ang maraming tao dahil sa virus. Hallelujah. Minsan, sinasabi natin, pero lihis doon sa ating ginagawa. Bakit? Wala akong takot. Pero huwag ka pupunta sa Mayapiyat. Andun yung mga virus. Andun po kami sa Mayapiyat kahapon. Hallelujah. Amen. Kung ang mundo ay may takot, tapos yung mga anak ng Diyos may takot pa rin. E de, pahiyang-pahiya ang Panginoong Jesus sa diablo. Para bang si Job at saka si Jesus Christ, ang Panginoon at si Satanas. Di ba? Inano ni Satanas, pinakailaman ni Satanas si Job. At inalaw naman ng Panginoon. So, parang gano'n. Sige ka, wag mo lang, sige, kantayin mo si Job kasi lingkod ko yan. Tapat yan. Di ba? Nakita natin na lahat tinanggal kay Job. Lahat tinanggal, pati nga mga anak niya nawala. Lahat ng ari-arian ni Job nawala. Lahat. Tapos, yung bandang huli, sabi ni Satanas, hindi sumuko si Satanas. Hindi yung yung katawan niya. O sige, bigyan mo ng sakit si Job. Huwag mo lang papatayin ha, sabi ng Panginoon. So, binigyan ng sakit si Job. Pero nakita natin dito sa ating si Job ay nanatili siyang tapat sa Panginoon. Ultimong asawa niya ay nagagalit na sa kanya. Kuwan mo na yung Diyos mo. Talikuran mo na, di ba? Pero sa nung ginawa ni Job, hindi po niya tinalikuran ng Diyos. At kung makikita niyo yung end nung kay Job, napakaganda po ng end nung kay Job. Si Job ay pinalitan ng Panginoon ng iba, yung ilang doble pagpapala, yung lahat na nawala sa kanya. So, sa pandemic na ito, ang dami pong nanghina. Ang dami pong nanghina at nag-stop. Dahil po sa pandemic na ito. So, kailangan tayo pong mga anak ng Diyos ay magkaroon tayo ng boldness. Lalo na ngayon na marami pong nadi-discourage. Lalo ngayon na marami pong natatakot. Marami ngayon na talagang bumabagsak na. Imaginin mo, ay pinaralyze niya ang buong mundo. So tayo pa kayo mga Christian, tayo po mga Christian, naka-stay din sa bahay at walang ginagawa. Takot na lumabas. Alam niyo po ba, pwede naman manood ng online Bagamat ako po ay nag-o-online sapagkat nung time ay naka-quarantine po tayo, ay naka-online po tayo, ay ng tunay nananambahan ka sa Panginoon na sama-sama. Amen ba? Iba yung sama-samang pananalangin na tunay na real, hindi yung online. Ang diablo, ang virus na yan, pinagarahe ang mga buong mundo, hindi lang buong mundo, pati mga mananampalataya. Na ang daming mananampalataya ngayon na talagang dahil sa pandemic na yan ay na-stop din. Pati yung kanilang espiritu natulog Sino powerful? Yung virus o yung Diyos? Di ba ang Diyos? Sige, siya nga nag-create ng langit at ng lupa So, ang dami-dami po ngayon na talagang aabutin natin. Aabutin natin sa mga cell group. Aabutin natin sila sa, hallelujah, sa bahay-bahay nila. Sapagkat talagang ang dami po ngayon na talagang
ah, grabe, na talagang nanginginig pa eh. Example lang doon sa araw ng Sabat. Lalo ngayon, may mga rules ang ating government. Sumusunod naman tayo sa rule ng gobyerno. Pero yung rule ng Panginoon ang siyang dapat manaig sa atin. Hindi rule ng gobyerno. Sapagkat, grabe nga sabi nga rito sumusunod sila. Sabi niya, nagpagaling ka sa araw ng Sabat. Araw ng Sabat yan. Kung yung anak mo nalunod o kaya nalunod ng araw ng Sabat, hindi mo ba sasagitin? Kunyari, yung anak mo na nagpunta ng Tumana, ayan si Brother Joey, ay malapit sa Tumana. Nahulog ng araw ng Sabat. Yun ang rule ng Kapanahunan Huwag kayong pag-araw ng Sabat ay huwag mangangaral, huwag magpapagaling. Ang Panginoon nangaral ng araw ng Sabat, binali ng Panginoon ang rule ng gobyerno. Kung yung bang anak mo nahulog ng araw ng Sabat, hindi mo sasagipin. At kinabukasan mo pa sasagipin. O kaya nahulog sa balon, kinabukasan mo pa kukuhanin sa balon, hindi patay na. So yung rule ng tao, minsan sinusunod natin. Yung rule ng Diyos, hindi natin sinusunod. Amen po ba? Hallelujah. Kaya kung sino po yung sasabay sa inuutos ng Panginoon, lalo na ngayon pandemic, lalo na po yung mga leader, mas lalo po kayong kailangan ng mga tao. Kailangan nilang ma-encourage, kailangan makarinig sila ng magpapalakas sa kanilang loob. Mismo ikaw leader, takot, duwag. Sakit ano? Tama ba, brother? Brother Alvin, natatawa si Brother Alvin. Gusto na Panginoon, itaas kayo sa pagkakabala ng pandemic. Ano nangyayari? Sila yung humihina. Kung alam mo na ito ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, kahit may pandemic, sa totoo lang, yung pandemic na yan, na-highlight lang ang titindi ng mga sakit na nagdaan sa atin Cancer, pumapatay ng tao. Diba? Ang daming mga sakit na kinamalat na, nagisikat lang yung virus. Dahil na-highlight na gusto ang virus. Amen ba? So, kailangan maging matapang tayo. Itaas natin yung mga espiritual na pangako ng Panginoon, espiritual na bagay sa buhay natin. Makipagsabayan tayo sa mundo. Grabe si Satanas, tapos hindi tayo makikipagsabayan sa kanya. Sino powerful? Si Satanas o ang Panginoon? Ang Panginoon. Huwag tayong gagarahin. Kahapon, naglakad lang kami ni Laika. Sabi ko, Laika, maglakad lang tayo. Dahil kami dito ko na brother Lady. May nakita kami tricycle. Sumakay na rin kami. Pupunta kami. Tapos, yung isang hinahanap ko rin na gustong matin dito, si Jenny. Hindi pa siya na-attend dito. Hinahanap ko. Sakto sa ako na nandun siya sa tindahan, baby. Alam niyo po, may hatid kami. Saan kayo pupunta? Tapos, sabi niya, sige, hatid ko kayo. Gano'n kasi nakabarat pa dun. Barado pa. Tapos, noong may dinalaw kami doon, pagbaba namin, kila Mark naman, yung nagpaganda ng motor ni Brother Manny. Diba kami kay Mark. Tapos, mas parang saan kayo pupunta? Sabi niya, Maya, siguro hindi lang niya masabi, yung pandemic ka, hindi lang. Doon kami nagpahatid at inihatid kami. Hallelujah. Katatakutan mo yung pandemic. Kaya ang durugin ng Panginoon niya sa katawan mo kung nagkaroon ka ng pandemic. O yung mga cancer nga pinagaling ng Panginoon Yung pakayang pandemic, hindi ialis ng Panginoon sa'yo. Amen. Hindi naman tayo lalagyan nun. Kaya nga buhay na buhay sa akin lagi ko minimensahe yung 10 plagues yung 10 salot na imimensahe ko sa inyo na naka-spare ang mga anak ng Diyos. So kailangan tayo po na mananampalataya, ibahagi sa kanila na kung ikaw ay susunod sa Diyos, pagkapat may pandemic, gutom yung iba,
iba, ikaw ay in-spare ng Panginoon. Kailangan ibigay natin sa mga tao na kung kayo'y sumusunod sa Panginoon, iingatan kayo ng Panginoon. Diba? Iingatan kayo ng Panginoon. Alam niyo, ang laking challenge dito sa ating mananampalataya. Ang laking challenge dito. Hindi yung challenge ni ano pangalan nun? Yung nag-viral sa FB, yung nagpapamigay ng bigas, si Francis. So ngayon naman tayo, i-challenge natin ang mga tao na hindi tayo dapat matakot sa virus. Dapat ang matakot sa virus, dapat ang virus ang matakot sa atin. Bakit? Yung power ng Panginoon, dala-dala natin sa bahay natin. Amen ba? Palakpakan natin sila. Ang susundin natin, hindi yung virus. Ginagaray tayo ng virus. Ang susundin natin, yung pinagagawa ng Lord. Dito, makikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang nangyari na sinusunod ng mga tao ay yung mundo. Ikinulong ka ng mundo. Pati yung mga mananampalataya, mga nanlamig. Bibigyan pa ng verse. Di ba sabi ng Panginoon, ingatan mo sarili mo, di ingatan din kita. Pero kung ingatan mo talaga yung sarili mo, pero kung gagarahin ka sa bahay mo, at hindi maihahayag ang salita ng Diyos, kahit sa bahay, pakalagyan ka ng virus. So sabi nga rito, maging ilaw at asin tayo ng mundo. Maging matabang tayo. Hallelujah. Sapagkat pinanghihina tayo ng mundo. So yung mundo na sino ang nag-ooperate sa mundo? Sino nag-ooperate sa mundo? Hindi si Satanas. Si Satanas ang nag-ooperate sa mundo. At si Satanas ang gustong maghari niya, siya ang maghari sa mundo. Tapos tayong mga Kristiyano, magpapatalo. Na ang gusto natin ay maghari ay ang pandemic na yan, ang gawa ni Satanas na yan. Huwag po natin limitahan ang gagawin ng Diyos sa bawat isa. Magbabahay-bahay ka, sabihin mo, ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos ang kalakasan natin. Ang Diyos ang siyang ating tagapagtanggol. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-iingat. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay protection, divine protection. Ano mo, nagpipreach, nakamas, meron pang tawag doon, yung binibenta ni Brother Andrew. O yung parang salamin, meron pang ganon. Ang hirap siguro kumilos ko na. Naka-face mask ka na, may face shield ka pa. Grabe, ang init-init siguro nun. Ang hirap huminga. Yun nga lang nakatakag dito, ang hirap huminga eh. Yung pa kayang nakaganon ka na. Kaya nga ako, kahit saan ako pumunta hanggang dito lang eh. Kasi hirap na hirap po talaga akong huminga. So, divine protection. God is not able, but He is willing to believe you from evil protection. Basahin natin yung Daniel 3:17. God is able. Sabihin nga natin, God is not only able. It's not only able siya. Sabihin nga natin, able. God is able. Hindi lang not able kundi willing na i-deliver tayo sa gawa ni Satanas. Daniel 3:17. Oo nga, nagkaroon po na ng problema yung ating TV. Palitan natin yan. Balik natin yung isa. 3:17. Ano sabi doon? Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas
at ililigtas niya kami sa inyong kamay, O Hari. Kung babasahin mo to ay ito si si Shadrach, Meshach, Abednego. Na ang sabi ng hari doon sa kanilang lugar ay pag hindi kayo sumamba sa ginawa kong Diyos, gumawa kasi ng rebulto. Yung hari na yun, sino yung hari na yun? Nabucodonosor. Amen. Nabucodonosor. Yung hari na yan, gumawa ng rebulto. Dito kayo magsasamba. Si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nila ginawang sumamba doon. Sabi niya, sige, itapon niyan sa nagniningas na apoy. Sabi ng hari. Sabi ng Shadrach, Meshach, Abednego, iligtas man kami ng Diyos namin. O hindi kami iligtas. Iligtas man kami o hindi. Hindi kami sasamba sa rebulto na yan. O di anong ginawa ng hari? Dinala sila sa pugon. Alam mo yung pugon? Ipinainit ng ilang ibayo. 7 beses na sa sobrang init, parang nasa impyerno ka na yun. At kung babasahin mo itong Bible, itong naghagis dun sa 3, dun sa hurno, nasunog. At si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nasunog. At nung nakita ng hari, sabi, di ba ang itinapon lang ay 3? Bakit ngayon 4 yung nakikita ko sumasayaw dun sa apoy? Imagine mo, buong katauhan mo, hindi sila nasunog. Buo yun na buo. Itinapon ko sa apoy. Ito virus lang. Pandemic lang. Hindi ka kaya iligtas ng Diyos? Kung dire-diretso po natin, si Shadrach, Meshach, Abednego ay iniligtas ng Diyos. At mismo yung hari ay, anong ginawa ng hari? Kunin na sila. Labas na kayo dyan. Sabing ganon. Lumabas yung 3. Naniwala po si Shadrach, yung hari, kay Shadrach, Meshach, Abednego, na yung Diyos na tinatawag ng 3 ito ay tunay na Diyos. Palakpakan na nga natin si Lord. Ang Diyos ay able. Hindi lang siya able. God is not only able, hindi lang siya able, kundi willing na i-deliver ka sa mga pandemic na ito. At i-deliver ka sa kagutuman. Sapagkat mayroong kagutuman na darating. May kahirapan na darating. Sino lang ang pakakainin ng Diyos? Hanggang ngayon, gustong-gusto ko pa rin ibigay yung offering to, yung doon sa babaeng balot. Sabi ko nga, grabe. Tines parehas. Si Elijah, lingkod ng Diyos. Alas ang ginawa kundi maglingkod sa Diyos. Nung merong kagutuman, diniliver siya ng Panginoon sa kagutuman. Di ba hindi naman siya pinabayaan? Lahat ng pangailangan niya binigay ng Panginoon. Yung babaeng balot, tines din. Sa kabila ng yun na lang ang pagkain nila, inoffer pa sa propeta ng Diyos. Amen. So, yun na lang yung kanyang ikabubuhay. Inoffer pa. Operator po yun eh. Amen. Ano pa ba? Sabi rito, that thief, sino yung thief? Si Satan's come to steal, kill, and destroy. But Jesus come to give you abundant life. John 10:10. Naparito si Satanas upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Ano sabi doon? Yan, binasa ko na. John 10:10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. So naparito yung virus para pumatay ng maraming tao, para magnakaw, ang daming saradong business, para pumatay. Magnakaw, pumatay at pumuksa.
Panginoon, ako'y naparito upang siya'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So ngayon, sabi rito, ang ating mensahe, divine protection. Kung tayo po ay nagpo-protect ng act para hindi tayo magka-virus at meron pang face shield na tinatawag, iba po yung divine protection sa Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Ang mga sasakyan ngayon, pag sumakay ka, limit ko, konti lang yung nagbibiyahe, pero meron ng partisyon. Yung katulad nito, meron kayong social distancing, protection. Kaya nga, tawa ng tawa si Pastor Noel nung narinig mo. Abay ka sa sasakyan, magkakasama kami. Tapos pagdating dito sa Jollibee, pag-iwa-iwalayin mo kami. Sabi nga na, nabigyan niyo, oo nga, no? Utak ka, no? Utak niyo. Parang yung mag-asawa, pagdating doon sa ibang lugar, pag-iwalayin. Amen ba? So sabi rito, meron tayong physical protection. Nagmamas, nag-face shield, sa bahay, para hindi tayo pasukan ng magnanakaw, sinasarado natin yung pinto. Nagkakaroon tayo, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay para proteksyonan tayo. Pero alam niyo po ba, yung proteksyon sa mundo may limit. Kuha natin. Natutulog nga lang eh. Nasa bahay niya natutulog, tinamaan ng ligaw na bala. At yung basketball player sa ibang bansa, hindi naman siya umaalis, nagkaroon ng virus. So yung proteksyon sa mundo may limit. Pero yung proteksyon ng Panginoon sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, walang limit. Palakpakan natin yung Lord. Amen ba? Kaya nga sinabing divine protection. Divine protection. Hindi tayo dapat na magkaroon ng pagkatakot. Hindi tayo dapat na magkaroon. Although syempre, ingat ka, okay lang, sikit, mag-ingat kayo. Eh, nagpunta nga kami ng Mayapyap, nando daw lahat ang mga may COVID. Bakit? Hahalikan mo ba yung may COVID? Lalapitan mo ba? Dadaan ka lang sa Mayapyap, takot na takot ka. Nasa kasada ba yung may COVID? Wala lang. Nandun yan, nakakulong sa PJG. Sa ospital. Hallelujah. Tapos punta ka lang doon sa isang lugar na yun. Parang nung si Jinky ay sabi yung pagpe-pray ko yung pamilya. Ako, pinawalan ako ni Sister Cathy. Nakabihis lang ako. And then, nagpawal ako konti. Kasi hindi ako makapakali. Sabi ko, Lord, kahit na anong mangyari, punta ako doon. And then, yun nga, sinanay ka, tigas ng ulo. Sabi nga kung kayo lang po ay nakaranas ng mga dinanas ng mga disciple ni Jesus Christ, basahin po natin yung Book of Acts. Sila po ay nangaral. Hallelujah. At sa mga pinupuntahan nilang lugar, pag sila ay nahuli, papatayin sila. Tapos ito, virus lang. Amen ba? So number 1, na ating pag-aaralan, protection is God will. Kalooban ng Panginoon na proteksyonan tayo. Kalooban ng Panginoon na tayo ay ingatan niya. Psalms 91 verse 3 and 7. Basahin nga natin, Ate Carla. Sabi mo dito, sapagkat kanyang ililigtas ko sa silyo ng paninilo at sa mapanguksang salon, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay banganganlong ka, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw
ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni isa pa naman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Hallelujah. Sige, tuloy natin hanggang 14. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong, at ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagang ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ano lang ang susi? Iibigin mo ang Diyos. At sabi rito, kanyang naalaman ang pangalan ko. Ano sabi doon sa verse 11? Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Bakit takot na takot ka? Parang pinapahiya mo ang Diyos sa dyablo. Tinan mo nga yung leader mo. Yung sa LFCI, takot. Yung Diyos napapahiya sa dyablo. Amen ba? Napapahiya yung Diyos sa dyablo. Nag-uusap yung Diyos at saka sa dyablo. Ano sabi ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na proteksyonan tayo. Ang sabi niya, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen ba? Tapos sabi ba rito? Sa verse 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Ano yung tolda? Bahay natin. Iniingatan ng anghel. Loob at labas ng bahay natin. Ang linaw-linaw, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-asan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Ganun lang ba yung umiibig at nagtataas ng pangalan ni Lord? Hallelujah! Amen! Ano sabi nito? Sapagkat kanyang inilaga sa verse 4. Ito lang yung susi natin sa verse 4. Basahin mo nga, Ate Carla. Verse 14. 14 yan. Sapagkat kanyang inilagang ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya tiniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Para iligtas tayo ng Panginoon, ang kailangan lang natin ay ilagak ang ating buhay sa Diyos. Ilagak ang kanyang pag-ibig. Alam niya po ba, kanina lang nung nag-worship tayo, sabi ko, kung tayo po ay mararamdaman niyo talaga yung presensya ng Panginoon, pagbigay todo yung pag-awit niyo sa Panginoon. Pagbigay todo yung pag-awit niyo sa Panginoon at pagsayaw niyo sa Panginoon, mararamdaman mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Sapagkat kanyang inilagang ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Amen ba? Itataas tayo ng Diyos.
Makipagsabayan tayo sa pandemic na yan. Huwag tayong pag-arahe. Bakit sabi na, uutusan ko yung mga anghel. May limit ba yung pananampalataya mo? Dapat walang limit. Dapat matapang ka. Kung yung mga tao, duwag na, makahiya. Ikaw mananampalataya, duwag ka pa rin. Hallelujah. Isaiah 54:13-14. Isaiah. Fifty-four, 13 and 14. Nakita mo na si Carla. Hallelujah. Sabi po rito, ang lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Hallelujah. Turuan mo yung mga anak na huwag matakot. Ikaw ang nagturo sa kanila. 54:13. Mismo ikaw nanay, takot eh. Paano lalaban yan? Pag nagkasakit yan, lalong naalala ko tuloy isa kong napanood. Christian na sila, foreigner yun, yung bata. Talagang yung bata, lumalaban. Basta lang ako ni Jesus. Naghihingalo yung bata. Napanood ko yun sa FB yata. Lumalaban yung bata. Sabi niya, mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Oo, mahal ka ni Jesus. Oo, mahal ka ni Jesus. Pagagalingin ako ni Jesus. Pagagalingin na. Alam niyo yung bata na buhay. Ano sabi rito? At lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. So, tuturuan ng Panginoon yung mga anak mo sa pamamagitan mo. Sa katuwiran ay matatatag ka. Ikaw ay malalayo sa kapigati sapagkat yaoy hindi mo katatakutan at sa kakalabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. So, yung kakilabutan, katulad nito, buong mundo kinikilabutan sa virus. Buong mundo ay na-paralyzed dahil sa virus na yan. Kasi na ang pangako ng Panginoon dito. Ano sabi ng Panginoon dito? Narito sila'y sa katuwiran ay matatatag dahil may katuwiran ka ng Diyos. May salita ka ng Diyos. Magiging matatag ka. Magiging malakas ka. Amen ba? And sabi sa pangatlo, no weapons formed against you will prosper. 17, verse 17. Ate Carla. 54, verse 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay kahatulan ng iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen! No weapons that is formed against you, dito sa King James B, shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou that condemn. This is the heritage of the servant of the Lord. This is the heritage of the servant of the Lord. Hallelujah. And the righteousness is of me, saith the Lord. That no weapons formed against you will prosper. Walang mananaig sa iyo, kundi ang mangyayari sa iyo, magtatagumpay at sasagana at pagpapalain ka ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Keep from evil. John 17:15. John 17:15, ano sabi dito? Hallelujah. Hindi ko itinadalang inaalisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So tayo po ay iniingatan ng Panginoon sa masama. Iniingatan po tayo ng Panginoon sa mga evil work, sa mga
magawa ni Satanas sapagkat kalooban po ng Panginoon ang kanyang mga anak ay ingatan at gabayan. Amen ba? Hallelujah. Yan po yung number 1. Protection is God will. Pangalawa, when you are not protected, ito naman yung kalooban po, number 1, kalooban ng Panginoon na tayo ingatan niya. Yan yung mga verse na binasa natin. Ito naman yung hindi naiingatan. Ito naman yung hindi naiingatan. Hallelujah. When in fear, pag may takot po tayo. Hope 3:25. Tignan natin si Hope. Sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay abutan ay dumarating sa akin. Ano po ibig sabihin niyan? Yung kinatatakutan natin, yun yung nangyayari sa atin. Naku, baka mawalan ako ng trabaho. Huwag ka mag-alala kasi kinatatakutan mo mawalan ng trabaho, mawawalan ka nga ng trabaho. Naku, baka ako'y lagnatin. Kung ano po yung pinaniniwalaan natin, yun ang mangyayari. Sabi rito, when in fear, hindi ka maproteksyonan ng Panginoon sapagkat kung ano yung kinatatakutan mo, yun ang dumarating. Ulitin to ha. Sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin at ang aking pinangingilabutan ay